news mga kaibigan, sapagkat ang Batang Marcos nag-propose na isagawa at umpisahan na ang Bataan Nuclear Power Plant na naudlot sa panahon ng dating Ferdinand Marcos Sr. Sandro Marcos Proposed Nuclear Energy Special Committee, gets House nod. Ang Special Committee on Nuclear Energy ni Senior Deputy Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Alexander Marcos o Sandro Marcos ay naprobahan ng House of Representatives sa sesyon. The Special Committee on Nuclear Energy with 25 members and with its jurisdiction as follows. All matters directly and principally relating to the policies and programs for the production, utilization, and conservation of nuclear energy, including the development of nuclear power infrastructures as well as interaction of other energy sources with nuclear energy as a reliable, cost-competitive, and environment-friendly energy source to ensure energy security consistent with the national interest and the state's policy of freedom from nuclear weapons. Madam Speaker, in line with the creation of the Special Committee on Nuclear Energy, I move that we amend the jurisdiction of the Committee on Energy to read as follows. All matters directly and principally relating to the exploration, development, utilization, or conservation of energy resources, including the development and utilization of alternative and renewable energy resources, and the entities involved in energy or power generation, transmission, distribution, and supply, excluding nuclear energy and its sources and infrastructures. I so move, Madam Speaker. Those are in favor in the creation of the new Special Committee, the Nuclear Energy Special Committee. The creation of the Nuclear Energy Special Committee is hereby approved. Pamilyar ka ba sa Bataan Nuclear Power Plant? Nagtataka ka ba kung bakit tayo ay madalas nawawalan ng kuryente? Ano nga ba ang importansya ng nuclear power plant sa ating bansa? Ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP na matatagpuan sa Bataan Peninsula sa Morong Bataan ay isa sa mga bagay na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-uusapan at pinagdedebatehan. Ito ay pinagtatalunan ng marami kung ito ba ay karapat-dapat na buhayin at gamitin o hayaan na lang matenga ang plantang ito na nagkakahalaga lang naman ng 2.2 billion US dollars. Ito rin sana ang kaisa-isa at kauna-unahang nuclear power plant sa ating bansa. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay naitayo ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ng yumaong President Ferdinand Marcos Sr. noong 1984. Ating pag-usapan, ano nga ba ang benepisyo ng nuclear power plant sa ating bansa na sinasabi ng iba. Ito raw ay hindi ipinagpatuloy ng dating President Cory dahil masama raw ang epekto nito sa ating kalikasan at sa ating kalusugan. Atin itong talakayin, kaibigan. Number 1. Ang pagpapatakbo ng BNPP ay magtitipid sa foreign exchange na kinikilala bilang pinakamahirap na pagkukuhanan. Ang uranium ay isa sa mga bagay na produkto ng nuclear power plant. Kung ating itong ihahambing sa kalimitan na carbon ay mahigit kumulang 120,000 na beses na mas marami ang mapuproduce nitong kilowatt hour na makakatulong na mas malaki sa ating bansa. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay maaaring makabuo ng humigit kumulang 8.1 billion kilowatt hours. Iyan ay sapat na upang sindihan ang higit sa 41.3 billion na 15 watts na bumbilya sa loob ng 18 buwan. Number 2, ang Bataan Nuclear Power Plant ay magre-resulta sa mas murang kuryente dahil kung mas marami ang supply ay bababa ang demand at kung maraming supply ay tiyak magiging mura ang pagbabayad ng kuryente. Number 3, ang enerhiyang nuklear ay mabuti para sa kapaligiran. Wala itong ibinubuga na hindi maganda. Nangangahulugan ito ng mas kaunting CO2 at polusyon sa lahat ng dako ng ating bansa. Ito ay maling-mali sa binanggit ng dating President Cory na ito raw ay hindi maganda sa kapaligiran. Dahil kung tutuusin, wala itong apoy, wala ring itong usok, at wala ring abo na gaya ng alam natin. Mayroon lamang itong init na gumagawa ng invisible fission reaction upang sa ganon makapag-produce ng enerhiya. Ang core ng BNPP ay naglalaman ng humigit kumulang 60 na tonelada na nuclear fuel. Ang ikatlong bahagi nito ay pinapalitan tuwing ika-18 buwan. Hindi ito tulad ng isang piraso ng kahoy na kapag sinunog ay nagiging uling o abo. Walang lumalabas na dumi o nalalabi. Number 4. Ang enerhiyang nuklear ay nagliligtas ng buhay. Ayon sa WHO, mula sa iba't ibang pagkukuhanan ng enerhiya ay ang nuklear ang pinakamaliit. Ang deaths per terawatt hour nito, kung saan ang ibig sabihin nito per terawatt hour
ay ilang mga tao ang namamatay. Ayon sa WHO, ang mga namamatay dahil sa coal ay umaabot ng 170,000, habang sa oil naman ay 36,000 at biofuel ay 24,000, habang sa gas ay 4,000 per terawatt hour ang namamatay, habang sa hydro ay 1,400, sa solar 450, sa wind ay 150, at ang pinakaligtas sa lahat ay walang iba kundi ang nuclear dahil sa 90 lamang ang deaths per terawatt hour nito. Sa mga ibang nuclear power plant sa ibang bansa katulad na lamang ng Chernobyl, 3 Mile at Fukushima. Kung hindi dahil sa mga nasawi sa Chernobyl ay magiging zero ang deaths per terawatt hour ng nuclear, o ibig sabihin walang mamamatay o masusugatan dahil sa nuclear power plant. At kung magkagayoy, ang nuclear ay ang pinakaligtas sa mga pagkukuhanan ng enerhiya. At higit sa lahat, ang nuclear ay nagliligtas ng buhay sa buong panahon kung kailan ito kailangan, sapagkat kailangan natin ang enerhiya upang tumakbo ang ating ekonomiya, upang matugunan din ang mga health problems ng mga taong may sakit, at higit sa lahat, may pagpapatuloy ang buhay ng bawat pamilya dahil sa enerhiya. At kung maraming supply ng enerhiya sa ating bansa, ay mas maraming buhay din ang mapapaunlad at maililigtas ng enerhiyang manggagaling sa nuclear power plant. At balik na tayo sa ating topiko. Nagkaroon ng proposal mula kay Congressman Sandro Marcos na inaprubahan ng House Viva Voce o voice voting, kung saan ang masugid na nuclear energy supporter at Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco ay nahalal na pamumunuan ang nasabing special committee. Si Cuangco ay naging masugid na taga-suporta ng enerhiyang nuklear na nagbigay ng privilege speech sa mga unang yugto ng 19th Congress. Humarap si Marcos kay Deputy Speaker at Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson Mihan upang pag-usapan ang paggawa ng special committee sa nuclear energy, kabilang na din dito ang 25 na miyembro para sa layuning buhayin at paandarin ang planta. Ito ay napag-usapan nang mapabalita ang kakulangan ng kuryente sa ating bansa dahil sa patuloy na paglago at pagtaas ng ating populasyon. Marami ang sumang-ayon sa panukalang ito. Isa na rito ay si former Pangasinan Representative Mark Cuangco. Ito na nga ba, kaibigan, ang pag-uumpisa ng pag-uunlad ng ating bansa at pagkakaroon ng mas maraming supply ng kuryente at pagpapababa ng halaga ng bayarin ng kuryente. Ano ang masasabi nyo, kaibigan, sa topikong ito? I-comment nyo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang inyong saloobin. Unang Timoteo 4:12, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Tunay nga, kaibigan, na katulad ni Congressman Sandro Marcos, sa kanyang kabataan ay pinapakita niya ang isang literatura ng isang kabataang may takot sa Diyos at may tunay na pagmamahal sa ating bansa, na kahit na marami ang bumabatikos sa kanya, makikita naman natin na sumisigaw ang kanyang layunin upang sa ganun mapabuti ang Pilipinas. Kaya naman makikita rin natin sa kanya na sa kanyang pananalita, pag-uugali at pag-ibig ay talaga namang manang-mana sa kanyang ama, dahil ipinapakita nila ang totoong role model ng isang pagiging tunay na Pilipino. Dahil ang tunay na Pilipino ay may likas na pag-ibig sa kanyang kapwa at higit sa lahat, pananampalatayang walang humpay na rumirespeto sa kadakilaan ni Kristo. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.